Isinusulong ng Department of Justice ang pagkakaroon ng kill switch software sa mga cellphone. Sa tulong ito, magagawang i-shutdown ang isang cellphone sa oras na ito'y manakaw para hindi na magamit pa. Hindi po ito katulad ng mga application o app kung saan mabubura lamang ang laman ng ninakaw na telepono pero maaari pa rin gamitin ng magnanakaw ito. Narito ang report. Dahil sa mga insidente ng nakawan ng cellphone, nais ng DOJ na magkaroon ng kill switch ang lahat ng mobile phone sa bansa. Ito'y software kung saan mabibigyan ng kapangyarihan ng mga telecommunication companies na patayin o i-shutdown ang isang nakaw na cellphone para hindi na ito magamit. Kapag binuksan mo ang iyong cellphone, makikita mo dun sa loob, merong barcode, tapos mababasa mo yung mga letters na IMEI. Sa tabi nun, merong mga numero. Bawat isang cellphone, merong designated IMEI number. Para ba itong fingerprint ng iyong mobile phone? Ngayon, kapag ang mga telecommunications companies at ang mga phone manufacturer binlock ang iyong IMEI, completely magsha-shutdown ang iyong telepono at hindi na ito magagamit ni numan. Sa ilang syudad sa Amerika, nag-install na ng kill switch software sa mga cellphone. At sa loob ng isang taon, bumaba ng 25% at 40% ang insidente ng pagnanakaw ng cellphone doon. If you report it, dapat mapuputol na yung phone physically. Hindi lang yung signal, hindi lang yung pagbago ng SIM, but the phone will be cut off. Paglilinaw ng DOJ, hindi ito kapareho ng mga Find My Phone app. Sa mga app na ito kasi, pwedeng burahin o i-wipe out ang lahat ng laman ng telepono kapag nawala o ninakaw ito. Pero pwede pa rin itong gamitin. Sa kill switch, talagang hindi na magagamit ang telepono. Kung walang malinaw na guidelines, parang ako as a user, parang I'm giving the telco parang the right, no, na pumasok sa phone ko. So kailangan malinaw, kailan ka lang pwede pumasok sa phone ko. There will always be issues left and right, but at least unahin muna natin yung physical safety ng tao. Pabor naman ang smart communication sa ideya ng kill switch. Pero kailangan daw ng kooperasyon ng phone manufacturers dahil karamihan ng mobile users sa Pilipinas, prepaid SIM ang gamit, di gaya sa Amerika. Wala pang pahayag ang Globe Telecom tungkol dito. So dapat merong procedure, protocol na gano'n na talagang strictong i-observe. At isa pa, baka mamaya magamit din ng iba. Kawawa yung phone na hindi naman dapat ma-activate. Kung ninakaw ang iyong cellphone at nais mo itong ipablock, magtungo sa NTC at magsumite ng proof of ownership, identification card at affidavit of ownership and loss. Pwede rin itong i-email sa NTC.